Ako si Marian Kitty Doong, PSA 150. Ako po si Jason Serrano, Bachelor of Arts in Technology yung course ko, coming 4th year. Kim Jonas Ikan, BSA 152. Ako si Karen Sabillo, ang course ko ay BSBA MM. As siya? Business Administration siya, major in marketing. Tedeline Orgarvillas, BSA 15D. Pangalan ko po is Miles Resuliar, tapos from BSA 111D. Hi, I'm Desiree Ternida, PSA 15D. Jay Momon. Hi, I'm Jacqueline Astoriano from BSA 15D. Ako si Ray Layo. How often do you use the computer and internet? Every day. Minsan lang ako mag-internet pag may load yung computer namin sa bahay. 4 times a week. Kapag kailangan ko lang, pag mag-research na assignment o kaya mag-enroll sa SAS. Pag available, o kaya pag needed lang. Siguro po twice a week. Madalas, actually, nagbababad ako sa internet. Araw-araw. Sa akin, kapag kailangan sa school and siguro for entertainment purposes, pero hindi naman masyadong extreme yung paggamit. 12 hours Sa isang araw mo. sa isang araw. What is cybercrime? Yun, grabe yun. Krimen sa loob ng computer. Hindi ako masyadong familiar din. Ba yun, pag yung magbumadabad sa Sa pagkakaintindi ko, ito yung mga crime na nangyayari sa computer or basta sa internet, sa World Wide Web. Cybercrime. Yung cybercrime po is yung makabagong paraan ng paggawa ng krimen. Halimbawa is yung human trafficking through internet. Then, yung pagnanakaw ba? Ano ba nun? Yun. Hindi ako familiar doon, pero sa tingin ko, lumalaganap na siya ngayon. Hindi ko alam. Para sa akin, cybercrime, it is the crimes happening on the cyber world or simply internet crimes. Yung mga kagaya ng yung pag-hack ng user ID at password sa website, yun yung mga ganong crime. Tapos ginagamit din yun sa sa yung pakikipag-chat, tapos kakaibiganin, tapos pag nakita, yun na yung gagawing krimen. Yung mga eyeball na nangyayari. Are you familiar with any of the following? Phishing, cyberstalking, email spoofing, spam, denial of service, personal identifiable information or PII, virus, piracy, hacking, and cracking. Pero ako sa email spoofing, salami attack, spam, virus, PII, piracy, hacking, cracking. Familiar ako sa mga cybercrime na piracy, hacking, tsaka virus. Familiar ako sa virus, piracy, Bakit nawa mo na? Yung spam tsaka virus, di ba? Ang familiar lang sa akin dito, yung virus. Kasi, di ba, ayun, minsan nadidelete yung mga important na natin, yun. Yun yung familiar sa akin, virus. Familiar ko lang po is siguro yung virus, yung denial of service,
yung hacking. Oo, yung virus din. Virus. Yun lang kasi yung kadalasang na-encounter ng mga nahihilig sa internet. Kasi, Wala po kayo. wala eh. Ngayon lang. Tsaka hindi naman ako kasi totally na IT. Siguro familiar ako sa piracy at sa virus. Yung phishing, hindi ko kabisa, hindi ako familiar with. Pero yung halos lahat na ibang sinabi mo, alam ko. Yung paggagawa ng fake na email address, mga ganon, ginagamit sa hacking yun. Pagkuha ng mga credit card information, alam ko yun. Which of the crimes do you think holds the greatest security threat? Kasi nakatakutan naman kasi yun ng national security. Sa tingin ko, yung pinaka malala dito yung sa hacking. Sa tingin ko, ang may greatest security threat dito ay yung virus. Yun, yung virus. Kasi tulad ko, yung pictures ko na virus, so hindi ko na ma-view. Security threat po, for me, is yung hacking. Sa tingin ko, yung cyberstalking. Kasi, yung cyberstalking, base sa salita, feeling ko delikado siya kasi yung tao, pwede siyang mapahamak dahil dun sa mga nag-i-stalk sa kanya. Yung buhay niya pwedeng malagay sa alanganin. Hindi katulad ng iba na pwede namang baliwalain. Virus. Kasi, di ba, pwede naman masira ako. Kaya para sa akin, virus. Wala. Para sa akin, yung virus, tsaka yung mga spam and virus, spam and piracy. Yung threat doon, alam ko yung sa credit card natin. Tapos, second na yung sa yung mga pag-hack ng email address para malaman yung information profile ng isang tao. Have you ever experienced any of the above mentioned at Wala pa naman. Tsaka yung yung cyber, pero hindi naman natuloy kasi nung magsisimula na, cyber to, kaya yun, not ko na lang. Yun, yung sa virus nga. Oo, yung virus. Sa pinagtrabaho mo. Yes, yung sa virus na nag-download ako dun sa USB ko, then I didn't know na may virus pala. What did you feel when you found out that you were a victim of the infiltration? Nainis ako. Kasi, Wala. Inausap ko siya, tapos sabi ko, yun. Pagganap ka na ng ibang kausap mo, wala akong alam sa mga ganyan. Tapos in-out ko na lang. Nung victim ako, nainis ako. Kasi, tao rin naman yung gumagawa ng virus kaya tayo rin naapektuhan. Siguro kung ako yung magiging victim ng infiltration, syempre masasaktan ako kasi parang hindi nila binibigyan ng respect yung privacy ko. syempre, naasar ako nung nagka-virus yung dina-download ko kasi, tsaka yung computer kasi, nakakasagabal siya dun sa operation ng computer, tapos ang dami-dami kailangan gawin, lalo na pagka malala na yung virus, masisira yung computer. Wala. Parang, sabi mo, masisira na itong computer. Super na-disappoint ako and of course, parang nag-warn na sa akin yun para hindi na uli mag-dry ng mga hindi secure na pagda-download. Tataka ko yung email ko, yung ibang email ko nabura. So, ibig sabihin may gumamit ng nakalam ng user ID ko at password. Malalaman yung mga information doon mga i-email sa akin Minsan nagdi-delete Were you able to resolve the problem? Paano?
tinanggalan ko ng net, tapos di na sila matake. Pag hindi naman ako natatakot or wala naman ako nararamdamang natakot pag mag-internet ako or gano'n. Kasi maingat naman ako, hindi naman ako nag-save ng password sa ng website. Hindi ko pinansin eh. Wala lang, inag ko na lang. Basta sa buhay niya. Ako hindi ko na-resolve, pero si IJ na-resolve niya. Na-resolve niya yung problem ko. By myself, no. Yung ako, solve ba? Yung kaklase ko na ano niya eh, na gawa niya ng paraan. Pero kung ako lang, for sure hindi ko magagawa. Ano, yung USB ko, siguro hindi ko masyadong na-resolve kasi hinayaan ko lang siya, then dinapon ko na yung USB, hindi ko na ginamit. Nagpalit ako ng email address. Are you fearful when you access the internet? Hindi naman kasi familiar naman ako sa pagkakas na. Minsan, kapag alam kong naka-online din siya. Kaya ginawa ko, binlock ko na lang siya sa Facebook. Medyo, minsan yun. Minsan pala, yun sa comlab namin nung third year and fourth year, kasi may comlab kami sa school. Tapos, pag open ko sa isang site, ang biglang lumabas RedTube. E di napagbintangan ako, tapos kumalat yan sa lahat ng computers. Tapos, nung lumalabas sa lahat ng RedTube lahat, edi ako na yung pinagbibintangan. Sinabihan ako RedTube girl. Eh, yung RedTube, di ba yung mga bastos? May virus na nag-cause nun. Hindi po. Oo, kasi nga, hindi ako masyadong marunong magtanggal ng mga virus at kung ano napasok. Hindi ako masyadong gamay sa paggamit ng internet. Hindi naman. Kasi may ano naman eh. Hindi siguro, kasi nasa safety measures na yun. Hindi. Natatakot. Do you have any suggestions with regards to preventive measures against cybercrimes? Sa akin, kapag may antivirus, parang yung iba yung nakaka-ano ng virus. Ingatan na lang magawa sa kung ano-ano. Ayun, kung sa mga suggestion lang, yun, huwag basta-basta magbibigay ng information, personal information sa computer. Wala akong naisip. Dapat agad na na-detect nila yung ganun. Lagyan ng virus para sila makain. Sana makagawa ng mga antivirus na yung antivirus talaga yung mawawala na talaga ng virus. Halimbawa, yung antivirus na na airborne, basta yung pagpunta sa computer o kaya pagtingin sa computer, mawawala na agad. Yung nasa hangin lang yung antivirus. Tapos sana mawala na rin yung mga antivirus na virus na airborne. Yun lang. Siguro, for me, para sa mga kapwa students, maging i-respect na lang natin yung ibang tao para i-respeto din sila para hindi magkaroon ng tawag dito, contradiction between sa kanila. Ganun, para maiwasan yung mga krimen-krimen. Kasi kung hindi natin i-respeto yung isa't isa, syempre, magkakaroon tayo ng insecurity sa iba, kaya maaring magkaroon ng conflict between people. Wala na. Siguro, yun nasabi ko nga, depende sa tao. Kung ikaw, naka-experience ka na, syempre, masasabihan mo na yung iba, then ikaw, mismo ikaw, hindi mo na uulitin yung mga para hindi mo na uli ma-experience yung cyber. Huwag mo i-reveal yung yung critical information mo sa profile ng sa email. Sana yun. Kumbaga pag naglalagin ka, mag-log out ka. Minsan yung iba nagpapaprint, wala nakalagin yung email address. Dapat ilalog out ko yun. Paano ko yung nagbabantay, loko? Gamitin yung email. Minsan pababayaan lang, alis na yung nagpaprint. Sa yun.